Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Andito na po tayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa Genesis chapter 7. Ang akin pong isisyaring ngayon ay dito po sa Genesis chapter 7 verse 1 to 3. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng 7 paris sa bawat uri ng malinis na hayop. Pero 1 paris lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 paris sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito upang sila'y mamuhay sa mundo. Amen. Ito pong talatang ito ay makikita po natin sa kabila po ng pagkakasala po ng mga tao. Ay mayroon pong isa na tao na matuwid at malinis po ang puso. Si Noe po. Kaya sinabi nga po dito, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito. Isipin niyo po, sa dami ng tao ng panahong yon, mayroong isang tao na nakita ang Diyos na matuwid ang puso. At dahil po sa taong yon, kaya po siguro tayo nandito rin sa mundo. Kasi kung wala po, totoo po yung sinasabi po ng ating pastor ni Pastor Amay, na kung may isang tao na malinis ang puso sa pamilya, ay makakasama po sa kaligtasan ng Panginoon. One for us po, sinasabi po talaga na yung pag may isa na may mabuti ang puso sa pamilya at naglilingkod po sa Panginoon, kasama na po yung buong pamilya. Nanganganak po ang biyaya ng Panginoon. At dito po natin makikita na bago ginuunaw po ng Panginoon ng mundo ay nagbilin pa po siya kay Yahweh. Kay Noe na magdala ka ng ng 7 paris. Sipin ng 7 paris po sa bawat hayop na malinis at 1 paris sa bawat hayop na marumi. At magdala ka ng 7 paris sa bawat uri ng ibon. Isipin niyo po, paris po, 1 babae, 1 lalaki. Para po, kung sakali po, para dumami po rin po. Isipin mo sa kabila po ng lahat na bago po ginuunaw ng Panginoon ang mundo ng panahon yon. Pinirepair pa rin po ng Panginoon yung pangangailangan natin. At dahil po sa isang tao na matuwid, kaya po tayo narito sa mundo. Kasi wala pong natira ng panahon yun kundi po yung angkan po ni Noe at saka yung mga hayop na kasama niya. Isipin niyo po nung pinaulan niya ng 40 days and 40 nights. Wala nga pong matitira doon. Inya pong kaunting ulan lang bumabaha na yung pa kaya kung 40 days and 40 nights. Kaya mabuti po yung Panginoon. Purihin po natin at dapat po natin pasalamatan. At siguro kung hindi po nangyari yun, wala po tayo ngayon mga katulad po yung mga ginagamit natin sa pagsasaka, yung mga kalabaw, mga hayop, yung mga ipong mga living things na nakikita po natin dito sa mundo. Kung hindi po nagawa po ni Noe yung pinag-utos ng Panginoon. Kaya lagi po natin pasalamatan, lagi po natin taas ang Panginoon. At na makikita po natin, kahit po nung una hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang Panginoon. Basta tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod. At kung ano man po ng pagsubok natin sa buhay, nandyan lang yan. Nandyan lang si Lord. Basta gawin lang po natin, maging malinis at maging matawid po tayo sa mata ng Panginoon. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ang isi-share ko po ngayon is Genesis chapter 7 verse 4 to 5. Sapagkat 7 araw pa at paulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha na bawat balat ng lupa. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. Amen. Magandang pagpapalang gabi RCCI family at ako po ay naatasang bumasa sa Genesis chapter 7 verse 6 to 7. Ang sabi po rito, nasa 600 taong gulong na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha.
purihan ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ay nakakalungkot po, no, na itong nabasa natin tungkol doon sa paraan paano lipulin ng ating Panginoon o bigyan sila ng kaparusahan doon sa kanilang kasamaan. Naging ang mga hayop, lahat ng may buhay ay mamamatay maliban lamang dito kay Noe at sa kanyang anak at mga manugang. At ilang pares na inutos ng ating Panginoon na pang maligtas. Maliban sa kanila, mas marami ng mga tao ang mawawala ng buhay, ang mamamatay. Nakakalungkot isipin kung bilang tao, no, kasi may mga kamag-anak pa sila doon o mga kaibigan, no, pero hindi po talaga natin mapipigilan yung batas ng ating Panginoon. Kaya sana po dapat nga po ito noon pa, no, sa mga nakaraang chapter na nabasa natin, noon pa dapat pilipulin ng ating Panginoon ng mga tao dahil sa kanilang mga kasamaan. Pero dahil si Noe nakita niya, nalugod ang ating Panginoon at nagbigay pa siya ng chance. Kaya po, i-apply natin ito sa ating buhay ngayon. Ang ating Panginoon ay lagi pong nagbibigay sa atin ng chance. Kaya po nasa atin ang choice kung tayo piliin natin ang ating Panginoon o manatili tayo na walang pagbabago. Pero isipin natin, mahirap magsisi sa huli. Kasi nakikilala mo na unti-unti ang ating Panginoon tapos sa kakapasusuko. Di po ba? Nakakatakot kung iisipin mo na alam naman natin na kapag hindi natin natanggap ang ating Panginoon, saan tayo babagsak, di po ba? Alam niya po, ang verse na ito ay pagpapaalala na marami tayong panahon ay binibigay na pagkakataon ng ating Panginoon para po tayo ay makapagbago. Kaya piliin po natin na makagawa tayo ng ikalulugod sa ating Panginoon bago tayo pa kunin ng ating Panginoon dito sa mundo, no? Kaya po tayo isa rin po itong paalala na tayo ngayon bilang lumalakad sa ating Panginoon ay magbigay din tayo ng babala or maging daluyan tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoon sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, upang mabigyan po natin din sila ng kaligtasan sa mga gustong makikilala ang ating Panginoon ngayon. Nandun talaga po lagi yung chance ng ating Panginoon, pero nasa atin pa rin yung choice na yun kung tatanggapin natin ang ating Panginoon or hindi natin siya pakikinggan. Pero alam naman natin, no, nababasa sa Biblia kung ano ang magiging kababagsakan ng matitigas na ulo, ano ang magiging kababagsakan ng mga masasamang tao. Kaya habang po tayo na ay nabubuhay, pilitin po nawa natin na sa mga natitirang buhay natin ay maging kalugod-lugod dito sa ating Panginoon. Nakakapanghinayang yung mga kung bilang tao, nakakapanghinayang na lahat ay mawawala nang hindi nakakapagsisi dahil hindi nila makikilala ang ating Panginoon. Marami pang salamat at ito lamang po at God bless you all. Magandang gabi po. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 7 verses 8 and 9. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ay dalawang dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa inuutos ng Diyos kay Noe. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 7 verse 10 to 11 na sinasabi, "At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo." 11, "Nang 17 araw ng 2 buwan, umulan na napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon." Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po and God bless everyone. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa chapter 7 na po ng Genesis. At ngayong gabi po ang naiatas po sa akin na maibahagi ay ang verses 12 and 13. Sinasabi po dito, "And rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. On the very same day, Noah and his sons, Shem and Ham and Japheth, and Noah's wife and the 3 wives of his son with them entered the ark." Amen. So, gusto ko pong mag-share ng konting message regarding po dito dahil napansin ko lang po
na mula pa po ng chapter 6 hanggang sa chapter 7, naulit po na ang pamilya ni Noe, ang kanyang 3 anak, ang mga asawa nito at ang kanyang asawa ay makakasama sa loob ng ark. So parang binibigyan po talaga ng diin, ng emphasis. Dahil ilang ulit po na naulit, na nabanggit, ibig pong sabihin pinapaalala sa atin at reminder na tayo bilang lingkod ng Diyos o isa man sa atin na maging tapat at masunurin sa ating Panginoon at tayo ay kalugdan, makakasiguro po tayo na ang ating pamilya ay makakasama natin sa kaligtasan. Ito po ay nasusulat po sa Acts 16 verse 31. Sinasabi po rito na believe in Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So napakaganda po na matandaan po natin tong verse na ito at panghawakan natin dahil tayo po na bilang mga lingkod ng Panginoon na tayo po ay sumusunod at nagtitiwala kay Lord, makakasiguro po tayo nakasama po natin ang ating pamilya sa kaligtasan. Kagaya po ni Noe na talaga pong yung kanyang pamilya ay kasama sa kaligtasan mula sa baha. At gusto ko rin pong bigyan po ng diin yung 40 days and 40 nights na sinasabi rito. Dahil 40 po ay very symbolical at biblical po na sinasabi na yan po ay magkakaroon po muna tayo ng paghihirap at pagdurusa, mahabang panahon bago po natin maunawaan ang katagumpayan ng buhay. Para po natin ma-realize yun pong maging more spiritually aware po tayo. So, yan po ay makikita natin doon po sa 40 days and 40 nights na nag-fasting si Moses bago niya po ma-receive yung maging prepared po siya doon po sa kanyang ginagawang law, yung commandments. Tapos, 40 days and 40 nights po si Jesus, nag-fasting din po bago po siya matempt ng devil. Tapos, 40 days and 40 nights, naglakad naman si Prophet Elijah hanggang makarating po siya sa Mount Horeb. Tapos, 40 years naman po, nagpaikot-ikot ang mga Israelites bago po nila marating yung Promised Land. So, nagpapakita lang po na tayo bilang tao, gano'n mang katagal, tayo dumaan sa pagsubok, sa paghihirap. Yan po ay para lang po natin maunawaan na palaging merong bagong buhay, na palaging merong bagong pag-asa na nag-aantay, na meron pong mangyayaring transformation, may mas greater task na tayong kakaharapin. So, lagi lang po natin yung ipagtitiwala sa Panginoon na huwag tayong madidismaya, ano man ang ating pagsubok sa buhay, gano'n man yung katagal, laging meron pong plano ang Panginoon. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. To God be the glory. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay mag-share ng aking verse galing sa Genesis chapter 7 verse 14 to 15. At ang sabi po dito, they had with them every wild animal according to its kind, every creature that moves along the ground according to its kind, and every bird according to its kind, everything with wings. Pairs of all creatures that have the breath of life in them came to Noah and entered the ark. So wala pong naiwan, lahat po ng klase ng mga hayop dinala po ni Noah sa kanilang ark. At yun lang pong ma-share ko sa gabing ito. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ng Genesis chapter 7 verse 16 to 17. Ng verse 16, at ang mga nagsilulan ay lumulan, lalaki at babae, ng lahat ng lamang gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Number 17, at tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas at sa ibabaw ng lupa. Amen. Muli po, magandang gabi po ulit sa bawat isa. Ito po ang aking may-share sa Genesis 7, versikulo 18-19. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko.
Patuloy pang lumalaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. Yun lang po. Maraming salamat po sa bawat isa. Genesis chapter 7, verse 20 to 21. 15 siko ang ilalim na idinaksa ng tubig at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop. At ang hayop, gubat at ang bawat nagsiusad na umusad sa ibabaw ng lupa at ang bawat tao. Magandang araw po mga kapatid, RCCI family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay sa Book of Genesis ulit. Genesis chapter 7 verses 22 to 24. Itong nakasulat. Ang lahat ng mga may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 na araw. Yun lang po. Salamat. God bless.